Naranasan mo na bang magtanim sa bintana pero ang inanim mo lang ay payat, mukhang malungkot na usbong, at puro bigong pagsubok? Ilang beses ko na yang naranasan, lalo na sa pagtatanim ng sili. Pakiramdam ko may sikreto o hiwaga na ang mga batikang hardinero lang ang nakakaalam. Minsan, hindi tumutubo ang buto o kaya naman humahaba lang at namamatay. Pero ang totoo, hindi pala magic ang kailangan. Kailangan lang pala ng ilang importanteng tips at tamang proseso. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang kumpletong gabay. Sama-sama tayong magsisimula mula sa pagpili ng buto hanggang sa pag-ani ng una ninyong ani, sariwa, makatas at talagang maanghang. Diyan mismo sa inyong bintana. At pangako ko, pagkatapos ng videong ito, maiintindihan ninyo na ang pagpapatubo ng sarili ninyong sili ay mas madali pa kaysa sa inaakala. Pero kayo, naniniwala ba kayo na makakapagtanim ng seryosong ani sa isang simpleng bintana lang? Sagutin nyo sa comments, oo o hindi. Tingnan natin kung gaano karami sa atin ang skeptic. Ang pagsiset up ng sarili ninyong munting hardin sa bahay ay sikat na sikat ngayon. Sa gitna ng buhay sa syudad, ang maliit na green oasis sa bintana ay hindi lang nagiging hobby, kundi isa ring matinding stress reliever. At ang sili ang perpektong kandidato para maging una ninyong berdeng alaga. Bakit nga ba sili? Una, maganda itong tingnan. Ang makikintab na dahon at makukulay na bunga na iba-iba mula dilaw hanggang lila ay magpapaganda sa inyong interior. Pangalawa, napakapraktikal. May sariwa, mabango, at maanghang na sili, agad kayo para sa inyong mga culinary masterpiece. At pangatlo, sa kabila ng paniniwala ng maraming klase ng sili ang hindi masyadong juicy at masayang masaya sa loob lang ng isang maliit na palayok. Sa kasaysayan, ang sili ay tropical plant. Pero dahil sa daan-daang taong breeding, marami ng variety na perfectly adapted para sa pagtatanim sa loob ng bahay. Kaya kalimutan na ang myth na kailangan ng ektaryang lupa para makapag-ani. Ang kailangan lang natin ay bintana, konting tiyaga, at syempre, ang kaalaman na ibabahagi ko sa inyo. Kaya, saan ba talaga tayo magsisimula? Syempre, sa pagtukoy muna ng ating motibasyon at layunin. Bakit mo ba gustong magtanim ng sili sa bahay? Ang sagot sa tanong na yan ang magdidikta ng lahat. Siguro isa kang gourmet at gusto mong magdagdag ng sariwa at napakabango na mga sili sa iyong mga lutuin. Iba talaga ang lasa kumpara sa nabibili sa tindahan. O baka naman mahilig ka sa extreme na anghang at pangarap mong itanim ang legendary na Carolina Reaper. O kaya masaya ka lang sa proseso ng panunood habang lumalaki ang halaman mula sa napakaliit na usbong hanggang sa maging buong halaman na punong-puno ng makukulay na bunga. Lahat ng layuning iyan ay maganda. Para sa pagluluto, pwede ang mga klase ng sili na may katamtamang anghang tulad ng jalapeno o cayenne. Kung pangdekorasyon naman, may mga kamanghamanghang variety na may iba't ibang kulay ng bunga, halimbawa ang Bolivian rainbow. At para sa mga mahilig sa matinding anghang, nariyan ang mundo ng mga super hot na sili. Tukuyin mo lang ang gusto mong kalalabasan at mas magiging makabuluhan at nakakainganyo ang buong proseso. Kasi kapag alam mo ang patutunguhan mo, mas madali itong abutin. Ito ang personal mong proyekto at ikaw lang ang magdedesisyon kung ano ang magiging itsura nito. Kapag nakapili na kayo ng inyong layunin, susunod na ang pinakamasaya at pinakainteresanting bahagi, ang pagpili ng klase o variety ng sili. Dito ka na talaga malilito. May libu-libong uri ng sili sa buong mundo at hindi lahat ng iyon ay puwedeng itanim sa bintana lang.
Ang pinakaimportante nating standard or pamantayan ay ang pagiging compact nito. Kailangan natin ng mga variety na maliit lang ang tubo, isang maayos at neat na halaman na may taas na mga 30, 30 hanggang 60, 60 sentimetro lamang. Hanapin ninyo ang mga pangalang tulad ng Ogonek, Aladdin o Munting Himala, Little Miracle. Madalas itong mabibili sa mga tindahan na may label na para sa indoor growing. Hindi sila malaki, pero tiyak na magugulat kayo sa dami ng ibibigay nilang bunga. Kung gusto ninyo naman ng medyo kakaiba at exotic, maghanap kayo ng mga compact na variety ng habanero o ng mga decorative na sili tulad ng Bolivian Rainbow na nabanggit na natin. Ang pinakamahalaga, iwasan ninyo ang mga variety na pang open field or pang bukid, yung mga tumataas ng napakalaki, mga 1.5 metro, 1.5 meters ang taas. Basahin ng maigi ang description sa pakete ng binhi. Nandoon nakalagay kung gaano katangkad ang fully grown na halaman. Ang tamang pagpili ng variety ay kalahati na ng inyong tagumpay. Napili na natin ang variety at ang susunod nating kailangan ay buto. Saan tayo kukuha? Ang pinakasimple at pinakatiyak na paraan ay bumili sa mga specialized na tindahan. Sa ganitong paraan, sigurado ka sa uri, kalidad at sa pagsibol ng mga buto. Pero maraming natutukso. Pwede bang kumuha na lang ng buto mula sa sili na binili sa supermarket? Ang sagot, pwede. Pero isa itong loterya. Una, karamihan sa mga sili sa tindahan ay first generation hybrids o F1. Ang mga halaman na tutubo mula sa buto nito ay hindi mamamana ang katangian ng magulang. Ibig sabihin, mula sa buto ng maganda at maanghang na habanero, maaaring tumubo ang isang bagay na hindi mo na makikilala o hindi mo inasahan. Pangalawa, maaaring pinitas ang mga bunga bago pa man maging hinog, kaya ang mga buto nito ay walang sapat na lakas para sumibol. At pangatlo, maaaring inasikaso ito ng mga espesyal na kemikal o mga inhibitor na pumipigil sa pagsibol para humaba ang shelf life nila. Kaya ang payo ko, lalo na sa mga nagsisimula, huwag na kayong sumugal. Magsimula kayo sa di kalidad at subok ng buto mula sa mapagkakatiwalaang supplier. Ito ang magliligtas sa inyo sa stress sa pag-aaksaya ng oras at titiyakin nito na ang tutubo ay eksakto sa gusto ninyo. Hawak na natin ngayon ang pinakaaasam-asam na pakete ng buto. Pero huwag muna natin itong diretsong itanim sa lupa para tumaas ang tsansa na maging matagumpay ang pagtatanim at mapabilis ang pagsibol. Kailangan munang ihanda ang buto. Marami ang nagpapabaya sa hakbang na ito, pero sayang kung hindi gagawin. Ang pinakamadali at epektibong paraan ay ang pagbababad o pre-soaking. Kumuha lang ng cotton pads o maliit na piraso ng gasa, gauze. Basain ito ng tubig na nasa room temperature, pero huwag susobrahan ng basa. Dapat ay hindi tumutulo. Ilagay ang mga buto sa isang bahagi ng cotton pad at takpan ito ng kabilang bahagi. Ilagay ang sandwich na ito sa maliit na plastic bag o lalagyan na may takip para hindi ito matuyo. Pagkatapos, ilagay ito sa mainit na lugar na may temperatura na nasa 25 hanggang 28, 25 to 28 degrees Celsius. Ang perpektong pwesto ay sa ibabaw ng router o kaya naman ay sa itaas ng cabinet sa kusina. Minsan sa isang araw, tingnan kung hindi natutuyo ang mga cotton pad. Pagkatapos ng ilang araw, karaniwan ay mula 3 hanggang 10, 3 to 10 araw, makikita mo nang sisibol ang maliliit na puting ugat mula sa buto. Ito na ang senyales. Buhay ang buto at handa ng itanim. Ang pamamaraang ito ay hindi lang nagpapagising sa buto. Nagsiselect din ito ng mga buto na hindi nasisibol, kaya makatitipid ka sa oras
at sa espasyo ng iyong paso. Habang naghihintay tayong sumibol ang ating mga buto ng sili, paghandaan na natin ang kanilang magiging bahay, ang lupa o potting mix. Hindi naman masyadong pihika ng sili, pero mayroon din itong ilang partikular na pangangailangan sa lupa. Kailangang maging magaan, buhaghag, madaling pasukin ng hangin, well aerated, at puno ng sustansya ang ating soil mix. Para sa mga nagsisimula, ang pinakamadali ay bumili na lang ng ready-made na universal potting mix para sa seedlings o gulay sa mga gardening supply store. Karaniwan, kumpleto na ito sa lahat ng kinakailangang sangkap. Pero kung gusto ninyong maging mas profesional ang inyong diskarte, maaari kayong gumawa o magtimpla ng sarili ninyong substrate. Narito ang isang perpektong formula. 2 parte ng dekalidad na lupa, halimbawa peat moss, 1 parte ng compost or vermicompost para sa nutrisyon, at 1 parte ng soil amendment o pambuhaghag. Bilang pambuhaghag, perpekto ang perlite or vermiculite. Pinapagaan ng mga ito ang lupa, iniiwasang sumiksik ito, at tumutulong din ang mga ito na mapanatili ang tamang moisture. Bago gamitin, mariin nating inirekomenda na i-sterilize o disimpektahin ang anumang lupa kahit pa ito ay binili ninyo. Maaari itong i-bake or initin sa oven, buhusan ng kumukulong tubig, o kaya naman ay i-drench ng solusyon ng potassium permanganate o manganese. Sa ganitong paraan, mapapatay natin ang mga fungal spores at larvae ng peste na posibleng puminsala sa inyong mga maliliit at babasaging seedlings. Handa na ang lupa, kaya pumili na tayo ng paso. Sa simula, hindi natin kailangan ng malalaking lalagyan. Para sa pagtatanim ng buto, perpektong gamitin ang maliliit na cups na may sukat na 100, 100, hanggang 200, 200 mililitro, mga seedling trays, o kaya naman ay peat pellets. Ang pinakamahalaga, tandaan ang golden rule ng indoor gardening, drainage. Sa ilalim ng bawat lalagyanan, kung saan mo itatanim ang halaman, kailangan may butas ito para maubos ang labis na tubig. Kung wala itong butas, gumawa ka na lang gamit ang mainit na pako o kaya ay ice pick. Ang pagtambay ng tubig sa ugat ay ang pinakamabilis na paraan para mamatay ang iyong sili. Mag-uumpisa itong mabulok at tuluyan ng mamamatay ang halaman. Kapag lumaki na ang ating mga sili, ililipat na natin sila sa mas malaking paso. Para sa isang adult at compact na halaman, sapat na ang paso na may volume na 3 hanggang 5 litro. Pero tandaan, masama rin kung masyadong malaki ang paso. Ang halaman ay magiging abala sa pagpapalaki ng ugat at mababawasan naman ang paglago ng dahon at ang pamumunga. Kaya panatilihin natin ang balanse. Magsimula sa maliit at dahan-dahang dagdagan ang volume habang lumalaki ang ating tanim. May sibol na ang ating mga buto at handa na rin ang lupa pati na ang mga paso. Narito na ang pinaka-nakaka-excite na bahagi, ang pagtatanim. Dito, kailangan nating maging maingat. Punuin natin ng lupa ang ating mga lagayan o tasa. Mag-iwan ng mga 1 sentimetro mula sa gilid. Siksikin ng bahagya ang lupa gamit ang daliri. Ngayon, diligan ito ng mabuti gamit ang maligamgam o pinahingang tubig para siguradong babad ang lupa. Hayaang tumulo ang labis na tubig. Kunin na natin ang butong sumibol. Mas maganda kung gagamit tayo ng sipit, tweezers, para hindi masira ang maselang ugat. Ilagay ito sa gitna ng tasa. Ang lalim ng pagtatanim ay kalahati hanggang 1 sentimetro lang. Huwag lalampas dito. Kapag masyadong malalim ang pagkakatanim, baka hindi na kayanin ng usbong na umakyat sa ibabaw. Sa ibabaw, dahan-dahan nating takpan ang buto ng tuyong lupa at muli, bisikan lang natin ng kaunti gamit ang spray bottle.
Huwag nang didiligan paggamit ang regadera para hindi matabunan o mabaon ng husto ang buto at hindi rin maiba ang lupa. Ayan, tapos na ang una at pinakaimportanteng hakbang. Ang ating magiging halaman ay nasa lupa na. Ngayon, kailangan na lang natin itong tulungan para tumubo. Upang tumubo ng maayos ang mga buto, kailangan nila ng kondisyon na parang sa greenhouse, mataas na halumigmig at tuloy-tuloy na init. Kailangan nating gawa ng mini greenhouse ang ating mga taniman at napakadali lang gawin ito. Maaari mong takpan ang bawat taniman gamit ang plastic wrap o kaya naman simpleng plastic bag. O kaya ilagay ang lahat ng taniman sa isang malaking transparent na container na may takip. Ang mahalaga, makagawa tayo ng saradong espasyo para mapanatili ang moist o mahalumigmig na microclimate sa loob. Sa ganitong paraan, hindi matutuyo ang ibabaw ng lupa at mas madaling makakausbong palabas ang halaman. Ngayon, ilagay natin ang mini greenhouse na ito sa parehong mainit na lugar kung saan natin pinatubo ang mga buto na may temperaturang 25, 25 hanggang 28, 28 degrees Celsius. Hindi pa natin kailangan ng liwanag sa yugtong ito. Araw-araw, kailangan mong tanggalin, pansamantala, ang plastic cover o buksan ang takip sa loob ng ilang minuto. Ito ay para mapahanginan ang loob at matanggal ang kondensasyon. Pipigilan nito ang pagkakaroon ng amag o molds. Ngayon, maghintay na lang tayo at mag-check paminsan-minsan. Kadalasan, ang mga unang berde na usbong ay lilitaw sa ibabaw ng lupa pagkalipas ng 5 hanggang 7 araw matapos itanim ang buto na umuusbong na heto na! Ito na ang pinakahihintay na mahiwagang sandali. Sumilip ka sa iyong seed tray at nakita mo na ang maliliit, berdeng usbong na sumungaw sa lupa. Congrats! Tapos na ang yugto ng matinding pag-aabang. Ngayon, ano na ang susunod na gagawin? Kapag nakita mo na ang mga unang sibol, kailangan ng tanggalin agad ang takip o plastic dome. Hindi na pwedeng manatili pa sila sa ilalim ng plastic dahil ito ay magdudulot ng sakit na tinatawag na black leg o itim na binti. Mula sa puntong ito, napakahalaga na ng sikat ng araw para sa halaman. Agad nating ilipat ang ating mga punla sa pinakamaliwanag na bahagi ng bahay. Ang bintanang nakaharap sa timog o south-facing window ay perpekto. Pero tandaan, may mahalagang detalye dito. Ang mga punla ng sili ay napakanipis at maselan. Kailangan silang i-acclimatize o unti-unting sanayin sa bagong kapaligiran. Huwag mong tuluyang tanggalin ang takip ng biglaan. Sa unang araw, tanggalin mo muna ito ng 1 oras. Sa ikalawang araw, 2 hanggang 3 oras. Gawin mo ito sa loob ng ilang araw hanggang sa tuluyan mo nang maalis ang takip. Pipigilan nito ang stress ng ating mga batang halaman. Ngayon, ang pangunahing misyon natin ay siguraduhin na makakuha sila ng maximum na liwanag at tamang pagdidilig. Dito nakasalalay kung lalaki ba ang ating punla ng matibay at malusog o magiging manipis, payat at lanta. Ang liwanag, siguro, ang pinakamahalagang salik para maging matagumpay ang pagtatanim natin ng sili sa loob ng bahay, lalo na sa ating lugar kung saan maikli lang ang sikat ng araw tuwing taglamig at tagsibol. Kailangan ng sili ang 12 hanggang 14 oras na liwanag araw-araw para maging normal ang paglaki nito. Kadalasan, hindi sapat ang natural na liwanag na pumapasok sa bintana, lalo na kung hindi ito nakaharap sa timog. Talagang kulang na kulang yon. Kapag kapos sa ilaw, ang mga punla ay hahaba, mamumutla at hihina. Anong solusyon? Kailangan natin ng pandagdag na ilaw or supplemental lighting. Ang perpektong solusyon dyan ay ang tinatawag na grow light
or phytolamp. Maraming klase niyan. Pero para sa ating layunin, saktong-sakto ang LED lamp na full spectrum. Ilagay ito sa taas ng mga 15 hanggang 20 sentimetro diretso sa ibabaw ng mga halaman. Habang lumalaki ang mga punla, kailangan mo ring itaas ang lamp. I-on ang pandagdag na ilaw tuwing umaga at gabi. Dapat, kapag pinagsama ang natural na sikat ng araw at ang grow light, aabot pa rin ito sa target na 12 hanggang 14 na oras. Huwag naman hayaang bukas ang ilaw buong gabi. Kailangan din ng pahinga ng mga halaman. Ang pagbili ng grow light ay ang pinakamainam na puhunan para sa iyong indoor garden. Siguradong babalik ang inilabas mong pera at higit pa sa dami ng aanihin mong malulusog na sili at saganang ani. At ang sumunod na haligi ng kalusugan ng sili ay ang tamang pagdidilig. Dito nagkakamali ang mga baguhan sa dalawang nakamamatay na paraan. Either babahain nila sa tubig ang halaman o kaya naman ay matutuyo ito. Parehong nakakasira. Gusto ng sili ang lupa na mamasa-masa, hindi yung basang-basa o lubog sa tubig. Ang ginintuang panuntunan, diligan lang ito kapag ang ibabaw na bahagi ng lupa sa tasa o paso ay natuyo na. Mga 1 o 2 sentimetro ang lalim. Madaling itong i-check. Hipuin mo lang ang lupa gamit ang daliri mo. Kung mamasa-masa pa, huwag munang diligan. Kung tuyo na, oras na. Ang pagdidilig ay dapat sagana para mabasa ang buong lupa at ang sobra-sobrang tubig ay makalabas sa drainage holes. Iyan talaga ang gamit ng mga butas na yan. Siguraduhin na ang tubig na gagamitin mo ay pinatining at nasa room temperature. Ang malamig na tubig galing sa gripo ay stress sa root system ng sili. Gaano kadalas magdilig? Walang tiyak na schedule. Depende yan sa temperatura at humidity ng kwarto at sa laki ng paso at halaman. Kaya regular lang na i-check ang lupa. Mas mabuti pang bahagyang kulang sa tubig kaysa sobra. Kakayanin pa ng sili ang panandali ang pagkatuyo. Pero ang pagkalunod at pagkabulok ng ugat, malabong makabawi pa ito. Bukod sa liwanag at tubig, mahalaga rin sa sili ang pangkalahatang mikroklima nito, ang temperatura at halumigmig ng hangin. Ang sili ay isang halaman na mahilig sa init. Ang pinakamainam na temperatura para sa paglaki at pag-unlad nito ay 22 hanggang 26 na degree sa araw at hindi bababa sa 18 degree sa gabi. Talagang hindi nito gusto ang mga biglaang bugso ng hangin. Kaya, kung magpapahangin ka sa kwarto, ilayo muna ang paso ng sili mula sa bintana. Gusto rin ng sili ang maalinsangang hangin dahil nanggaling ito sa mga tropikal na lugar. Ngunit sa ating mga bahay, lalo na kapag taglamig o kapag nakabukas ang heater, nagiging napakasuho ng hangin. Ito ang dahilan kung bakit natutuyo ang dulo ng dahon ng sili at nalalagas ang mga usbong at maliliit na bunga nito. Upang mapataas ang halumigmig, maaari kang maglagay ng lalagyan ng tubig sa tabi ng paso o kaya naman ay regular na mag-spray ng tubig sa paligid ng halaman gamit ang isang sprayer. Ngunit siguraduhin na hindi mo mababasa ang mismong mga bulaklak kapag nag-i-spray. Isa pang magandang paraan ay ilagay ang paso sa isang tray o platito na may basang clay pebbles o graba. Ang tubig ay mag-evaporate at lilikha ng kanais-nais na maalinsangang mikroklima para sa halaman. Ang mga simpleng hakbang na ito ay tiyak na makakatulong sa iyong sili na mamuhay na parang nagbabakasyon sa tropiko. Palaki na ng palaki ang ating mga punla ng sili at heto na, sumulpot na ang unang pares ng tunay nitong mga dahon. Tandaan, hindi ito iyong dalawang cotyledon, unang dahon na sumulpot, kundi ang mga bago na, nakamukha na talaga ng dahon ng sili. Ibig sabihin, masikip na sa maliit na lalagyan ang ating tanim. Panahon
na para sa unang paglipat tanim o pricking out. Kakailanganin natin ng mas malaking paso, mga kalahating litro ang kapasidad. Siguraduhin na may butas ito sa ilalim para sa paagusan. Maaari rin tayong maglagay ng 1 pulgada ng clay pellets o maliliit na bato sa ilalim para mas maging maganda ang drainage. Ilang oras bago ilipat, diligan muna ng husto ang punla. Sa ganitong paraan, mas madali nating maiaalis ang lupa kasama ang ugat. Dahan-dahang itihaya ang lalagyan, hawakan ang halaman, at hilahin ito palabas kasama ang buong lupa. Huwag nating sirain ang mga ugat. Ilagay ang root ball sa bagong paso na mayroon ng nakahandang lupa. Maaari mong ilibing ang tangkay hanggang sa bandang cotyledon. Punuan ang mga bakanting gilid ng sariwang lupa, bahagyang dikdikin at diligan. Ang unang paglipat ay nagdudulot ng bahagyang stress sa tanim. Kaya naman, sa loob ng ilang araw, ilagay muna ito sa lilim o malayo sa direktang sikat ng araw. Makakatulong ito para mas mabilis siyang maka-adapt. Sa sandaling makabawi at magsimulang lumaki na ang ating halaman, pagkatapos itong ilipat, kailangan na nito ng karagdagang sustansya. Ang mga sustansyang nasa maliit na dami ng lupa ay mabilis lang kasing maubos. Kaya, mga 2 linggo pagkatapos itong mailipat o pagkatapos magugat, maaari na tayong magsimulang magbigay ng pataba. Ano ang gagamitin nating pataba? Sa unang yugto ng paglaki, lalo na kapag mabilis na dumadami ang mga dahon o green mass, mahalaga ang nitrogen para sa sili. Maghanap ng mga pataba na mas mataas ang porsyento ng nitrogen sa formula. Ngunit kapag magsisimula na ang sili na maghanda para mamulaklak at mamunga, dapat nating itutok ang pataba sa phosphorus at potassium. Sila ang may responsibilidad sa pagbuo ng mga buko, bulaklak at ng mismong bunga. Ang pinakasimpleng paraan ay gumamit ng complete o complex mineral fertilizer na para sa mga gulay o kamatis dahil balance na ang lahat ng sustansya rito. Basahing mabuti ang tagubilin sa pakete at huwag na huwag lalampas sa tamang dosage. Tandaan, mas mabuti ng kulang sa pataba kaysa masunog ang ugat. Magbigay ng pataba sa lupa na basa na pagkatapos mismo ng regular na pagdilig. Gawin ito tuwing 10 hanggang 14 na araw. Ang tama at napapanahong pagpapabigat ay susi sa malakas na halaman at garantisadong masaganang ani. Para hindi lang humaba at maging patpat ang halaman, kundi maging malago, maganda at marami ang bunga, kailangan itong hubugin. Ang pangunahing paraan dito ay ang pagputol ng tuktok o pagpinch. Kapag ang iyong sili ay mayroon ng humigit kumulang 8 hanggang 10 tunay na dahon, dahan-dahan ninyong putulin o tanggalin ang pinakatuktok, ang growing point. Totoo, sa simula ay parang nakakaawa ito o parang sinisira mo ang halaman, pero ang diskarting ito ay talagang gumagawa ng milagro. Titigil sa pagtaas ang halaman at sa halip ay sisimulan nitong maglabas ng mga side shoot o mga bagong sanga mula sa kanto ng dahon at tangkay. Ang resulta, magkakaroon ka ng halaman na bushy at maraming sanga. Bukod pa rito, madalas na may lumalabas na tinatawag na crown flower, koronang bulaklak, sa unang sanga o tinidor ng halaman. Maraming eksperto sa pagtatanim ng sili ang nagre-rekomenda na tanggalin ito. Ang paniniwala, kinakain nito ang lakas ng batang halaman. Kaya kapag inalis mo ito, mas magiging matibay ang paglaki ng iyong sili at mas magiging marami ang susunod na ani. Tandaan, ang pag-form or paghubog sa halaman ay isang malikhaing proseso. Huwag kang matakot mag-eksperimento para mabigyan mo ang iyong halaman ng perpektong hugis at mapasigla ito para mamunga ng husto. Sa paglipas ng panahon, ang iyong sili ay naging isang maganda at malusog na halaman.
At heto na, mayroon na itong mga unang buko at di kalaunan lalabas ang mga maliliit na puti o lila na bulaklak. Ang sarap sa pakiramdam makita ito. Pero para maging bunga ang bulaklak, kailangan itong mapollinate. Sa labas, ang mga insekto at hangin ang gumagawa nito. Ngunit dahil nasa loob ng bahay ang ating halaman, kailangan natin itong tulungan ng kaunti. Bagamat halos lahat ng sili ay self-pollinating, hindi masama ang dagdag na tulong. Ang pinakasimpleng paraan ay ang bahagyang pag-uga o pagyugyog. Araw-araw, habang namumulaklak ang iyong sili, dahan-dahan mo lang ugain ang mga sanga. Sa ganitong paraan, mahuhulog ang pollen mula sa anther papunta sa stigma at magaganap ang pollination. Ang isa pang mas maingat na paraan ay ang paggamit ng malambot na paintbrush o kaya naman cotton swab. Gagamitin mo ito para dahan-dahang ilipat ang pollen mula sa isang bulaklak patungo sa isa pa. Siguraduhin mong napadaan mo ang brush sa lahat ng bulaklak na nakabuka na. Ang simpleng prosesong ito ay makapagpaparami ng husto sa bilang ng mga bubunga. Kaya huwag kang maging tamad. Magtrabaho ka muna bilang bubuyog para sa iyong munting tanim. Kahit pa nasa pinaka-ideal na kondisyon ang ating mga halaman sa loob ng bahay, hindi pa rin sila ligtas sa mga di inaasahang bisita, ang mga peste at sakit. Para sa siling paminta o sili na itinanim sa loob ng bahay, ang pinakamadalas na problema ay ang spider mite at aphids. Ang spider mite ay isang napakaliit na gagamba na gustong tumira sa ilalim ng mga dahon at doon sipsipin ang katas ng halaman. Mapapansin mo ang presensya nila kapag may maliliit na puting tuldok sa dahon at may manipis na sapot. Samantala, ang aphids naman ay maliliit na kulisap, berde o itim na nagkukumpulan sa mga bagong usbong o putot. Ang matinding kaaway ng mga peste na ito ay ang tuyong hangin, kaya't ang pinakamahusay na pag-iwas ay panatilihin ang sapat na humidity o halumigmig at regular na inspeksyonin ang iyong halaman. Kung makita mo ang mga peste, huwag kang mag-alala. Sa mga unang yugto pa lang, maaari silang kalabanin gamit ang simpleng folk remedies tulad ng paggamit ng solusyon ng sabon. Kiskisin lamang ang sabong panlaba, tunawin sa tubig, at spray sa halaman, lalong-lalo na sa ilalim ng mga dahon. Kung hindi ito umubra, may mga espesyal na pesticide na ibinebenta sa mga garden store na ligtas gamitin sa loob ng bahay. Ang pinakamahalaga rito, kumilos ng mabilis. Kung tama ang inyong pag-aalaga, pagkatapos malaglag ang mga talulot ng bulaklak, mapapansin ninyo ang maliliit na berdeng butil. Yan na ang simula ng inyong mga sili. Ito na siguro ang pinakamasarap tingnan, ang pagmamasid sa paglaki ng mga bunga. Araw-araw, unti-unti silang lalaki. Isa itong mabagal at nakakakalmang proseso. Depende sa uri ng sili, iba-iba ang magiging hugis nito. May korteng apa, bilog, o kaya naman ay pahaba. Sa simula, lahat sila ay berde. Ito ang tinatawag na technical na kapanahunan, technical maturity. Maaari na itong kainin sa ganyang kulay, pero hindi pa nito nakukuha ang buong anghang at aroma ng kanilang uri. Pagkatapos, doon na magsisimula ang mas nakakaintrigang bahagi. Ang sili ay mag-iiba ng kulay. Ito naman ang tinatawag na biological na kapanahunan, biological maturity. Mula sa pagiging berde, pwede itong maging pula, dilaw, orange, o kaya ay lila. Ang pagbabagong ito ay maaaring tumagal ng ilang araw o hanggang ilang linggo. Sa panahong ito, eksaktong nakukuha ng sili ang pinakamataas na antas ng capsaicin, ang kemikal na nagbibigay ng matinding anghang. Kasama na rin ang maraming bitamina at aromatic oils. Magtiyaga lang at talagang mag-enjoy sa makulay na sining na ito. At sa wakas,
dumating na ang pinakahihintay na panahon, ang pag-ani. Paano mo malalaman kung handa na ang sili? Tandaan, kulay ang batayan. Kapag kumpleto na ang pagkulay ng bunga, ayon sa klase ng iyong tanim, maaari na itong pitasin. Ibig sabihin, hinog na ito ng husto. Ang pagpitas ng mga sili ay dapat gawing maingat para hindi masira ang mga sanga. Mas mainam na gumamit ng maliit na gunting or pruner, sekator, at mag-iwan ng kaunting tangkay o pedicel. Ang regular na pag-aani ay nagpapasigla sa halaman para mas lalo pa itong magbunga at magkaroon ng bagong bulaklak. Kaya, habang mas madalas mong pinitas ang hinog na bunga, mas marami ang lalabas. Huwag mong hayaang matagal na nakakabit sa tanim ang sobrang hinog na sili. Inaubos lang nito ang lakas ng halaman. Ang una mong sili na pinitas gamit ang sarili mong kamay ay talagang isang malaking tagumpay. Ang lasa, aroma at anghang nito ay tiyak na mas hihigit pa sa kahit anong nabibili sa tindahan. Ito ang lasa ng iyong sipag, ng iyong pag-aalaga at ng iyong pasensya. Siguraduhing ipagdiwang mo ang sandaling ito. Magluto ka ng isang espesyal na putahe gamit ang una mong ani. Deserve mo yan. Nakuha mo na ang una mong ani. Pero tandaan mo, hindi pa ito ang katapusan ng kwento. Simula pa lang yan. Anong gagawin mo ngayon? Una, pwede mong gamitin agad ang mga sariwang sili sa pagluluto, pampalasa sa mga sarsa, sauces, sabaw, soups, o kaya sa paggawa ng inasinan, marinades. Pwede mo itong itago sa refrigerator ng halos 1 linggo. Kung marami kang naani, maaari mo itong patuyuin, i-freeze, o kaya naman ay gawing maanghang na sarsa, hot sauce. Ngayon, ito ang sikreto na marami ang nagugulat. Ang sili ay hindi anwale o halaman na tumatagal lang ng 1 taon tulad ng inaakala ng marami. Kung maayos ang kondisyon, ito ay isang perennial or pangmatagalang halaman. Ang iyong sili ay maaaring mabuhay sa bintana mo ng ilang taon, nagiging parang isang munting punong sili at regular na magbibigay sa iyo ng ani. Sa panahon ng taglagas o taglamig o kapag kumunti ang liwanag, puwede itong malaglagan ng dahon at pumasok sa dormant state, estado ng pamamahinga. Sa panahong ito, kailangan mong bawasan ang pagdidilig at tigilan muna ang paglalagay ng pataba. Pagdating ng tagsibol, muli itong magigising at lalago ng may bagong sigla. Kaya naman, ang munti mong alaga ay maaaring maging kaibigan mo sa loob ng maraming taon na magdadala hindi lang ng mga sili, kundi pati na rin ng maraming positibong emosyon. Sa ganitong paraan, unti-unti, nasubaybayan natin ang buong proseso mula sa simpleng butong natutulog hanggang sa nag-aapoy at hinog na bunga. Gaya ng nakita ninyo, wala namang lihim o salamangka dito. Ang meron lang ay serye ng tamang mga hakbang at konting atensyon sa pangangailangan ng halaman. Ang pinakamahalagang aral dito ay huwag kang matakot magsimula. Kahit na wala ka pang napapalago noon, kahit na tingin mo ay wala kang kaalam-alam sa paghahalaman. Ang susi sa tagumpay ay maibigay mo sa iyong sili ang 3 pangunahing bagay. Sapat na sikat ng araw, tamang pagdidilig na walang pagbabad, at ang napapanahong nutrisyon. At syempre, ang pinakanakakagulat na punto na binanggit ko, ito ay ang iyong halaman ng sili. Hindi tulad ng ibang pananim sa gulayan ay maaaring mabuhay at mamunga ng ilang taon. Hindi lang ito ani para sa isang season, kundi para na rin itong pangmatagalang alaga. Maraming salamat sa pagtapos ninyo ng buong detalyadong gabay na ito. Kung naging kapaki-pakinabang ito sa inyo, paki-like at mag-subscribe na rin kayo sa channel para hindi kayo mahuli sa mga bagong video. Ngayon, may tanong ako sa inyo, ano ang pinakamahapding sili na natikman ninyo sa inyong buhay? O kaya naman,
Baka may pangarap kayong itanim na kakaiba o eksotikong uri. Ibahagi ninyo ang inyong mga kwento at pangarap sa comment section. Interesado akong basahin lahat yan.